Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin, no. Bali, meron dinala dito sa atin, TCL, ito. TCL yung brand, bali ito ay 40 inches ata or 45 inches or 40 something. So titingnan natin mamaya kung ilang inches to, malalaman natin base sa kanyang model number. So yan, dinala dito sa atin at after ng bagyo. So talagang may nakita kasi nga malakas yung ulan ng nakaraang araw. So ngayon medyo uminit na, yan oh. Ayan, so meron nagdala agad ng customer dito sa atin. So ang issue nito mga ka-DIY is wala daw itong tao pero may power. So sa tingin ko kapag mga technician or sa hindi naman ng technician, so minsan kapag walang tao at bumubukas, so nag-o-open daw ito, ibig sabihin ay backlight yung problema. Kaso nga lang kung magpapalit tayo ng backlight, kung backlight ang sira nito is yan o, nung mapapansin nyo, naka-frameless tayo. Yan. So kapag ka-frameless, pwede natin tong tanggalin mamaya. So ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng mga frameless kung sakaling backlight ang sira nito. Kasi nga bumubukas naman daw, sabi natin customer, pero nga lang ayaw mag-display. So gagawin natin is pa-plug in muna natin to. Yan, so busy tayo kapon kasi nga yan o, may mga nakatambak pa na board. Yan, tapos na yung gawin at may mga nakapila pa. So dito yung shop natin sa Boracay Island. Yan. Nandun. So sa nagtatanong sa atin palagi sa comment section kung saan yung shop natin, dito po sa Boracay Island. So kung isa ka sa viewers sa taga Boracay Island, so dito kami sa Galaxy. Sa gilid lang kami ng Galaxy main road. Yan yung main road, oh, yun, oh, yun. Yan yung main road. Okay, so gawin natin is plug-in muna natin dito. Yan. Tapos meron ditong single button sa center. Yan o. Pindutin natin kasi meron naman itong indicator yan. Yan. Kapag nag-power on, titingnan nyo yun o. May pangalang TCL. So hindi siya makita kasi nga gawa ng yung kulay ng ano. Yan, yung liwanag ng araw tumatama sa screen. Kaya hindi siya gano'ng mapansin. Pero nakikita ko na meron siyang display na TCL. Ibig sabihin, pwedeng problema nito is backlight at pwede rin problema nito yung kanyang driver or diode or capacitor. Kapag nagkaroon ng display dito, kapag inilawan natin yan, so makikita natin na meron yan ditong lumalabas na pangalan. Minsan yung logo or minsan no signal. Nakikita natin kapag ganito black. Pero nag-power on siya, nag-oscillate siya, ibig sabihin nag-power on. So kapag ganito, at sabi naman ng may-ari ay may boses pero wala siyang picture. So isa din problema yon kung mga backlight din ang problema. So may boses yon at wala siyang picture. Ibig sabihin sira yung ating backlight or diode or yung pinaka-driver ng ilaw. Yung driver o yung board para sa ilaw. So separated yon. Kaso nga lang naka-built-in sa board, kaya nga may mga section sila na pwede nating galawin. At ituturo natin sa inyo mamaya kung saan section. So testing muna natin kasi hindi pa natin nabubuksan. Actually, so meron siyang display ngayon is wala dahil nga may problema. So baliktarin muna natin. TCL na 40 ata to or 50. Titingnan natin sa model number mamaya. Okay, so baliktarin lang natin ganito. Yan, bali unplug muna natin. Yan. Tapos dito. Okay, yung kanyang model number, ito, model number niya. Yan, model 50P 635, ibig sabihin 50 inches pala to. Hindi siya 40, so 50 inches. Tapos wala pang history ng repair. Tayo unang bubukas. Tayo unang sisira ng seal. Yan o. Naka-seal yan. Tayo unang bubukas. Yan yung pinaka-seal niya. Okay, so buksan natin.
Yan, para sa mga ano, sa mga baguhang technician, pero sa mga may alam na, so pwede na kayong mag-exit. Okay, so yan. So nabuksan na natin, hanapin natin yung driver ng ilaw. Yan, bali ito yung kanyang wiring papunta sa ilaw sa loob. Ito, yung dalawa. Ito siya. Yan, so minsan is lobo itong kapasitor na to. Kasi ito yung diode niya, kapasitor niya. So ito yung nagda-drive sa ilaw dito. Galing dito sa transformer, dadaan dito ng diode, convert sa DC, pipilter ng kapasitor, i-drive naman ito. I-drive naman itong supply nito, ito. So ito yung output ng supply nitong dalawa. From AC to DC to filter to out. So ito na yung out. So mangyayari kapag sira ito, kung sira itong diode natin, hindi siya iilaw. Yan, kung lobo naman yung ating kapasitor, hindi naman siya iilaw. So mangyayari niyan, para mas mabilis na troubleshooting, ihang natin tong backlight. Yung ilaw, kasi yung ilaw yung issue natin yan. Tapos taniman natin ito ng backlight driver o backlight tester natin. Iti-tester natin kung umiilaw siya or hindi. So gagamit tayo ng tool. So may mga tool ito para gamitin. So trace ko lang muna, tester ko lang muna to kung okay. Tapos pag hindi, pag okay naman, so proceed tayo dito para i-tester yung ating backlight. So yun. Yan, bali ito yung tool na gagamitin natin. So backlight tester ito, backlight tester. So yung default nito is 300 volts. So kaya nitong mag-supply sa mga lead natin, sa mga ilaw. Saka natin titingnan natin muna yung default para alam niyo rin paano gamitin. Ang ginagamit ito sa mga backlight tester lang naman sa pang-ilaw. So yung default natin is 300. Pagka tinusok natin dito, kailangan magkaroon ng reading yung ating backlight tester. So kailangan pag sinaksak natin dito sa ilaw na portion ito, yan, kapag sinaksak natin dito, kailangan may ma-read tayo dito. Kailangan yung 300, kukuha siya ng around 100, 200 volts o 180 volts. So ibig sabihin kumakain ng supply, buhay yung ilaw. Titingnan natin kung bababa yung 300 na default niya. Power off muna natin. So tester, ipasok natin dito sa ilaw natin dito para ma-find out lang natin kung saan yung problema, kung sa ilaw ba o sa backlight driver. So itutusok natin dito sa positive at saka negative. Yan, nakaganon lang, tusok lang. Tapos para ma-find out natin kung saan talaga ang problema. So i-power on natin yung pinaka-tester natin. So ayun, kung napapansin nyo, kumain siya ng 105. Ibig sabihin yung kinakailangang voltahe ng ating ilaw is 105. So estimated ko nasa 150 volts ang kakaining supply ng ating ilaw. So nasa 105 siya. So ngayon ibig sabihin buhay yung ilaw or gumagana. So para malaman natin, yan, dito sa mga butas makikita natin dito na buhay yung ilaw. Yan o, may butas dyan, makikita natin na buhay yung ilaw. Yan o. Yan, para malaman din natin na kung may display siya, isasaksak natin yung unit kahit
drive lang yung gagamitin natin, yung pinaka-tester lang. So, saksak natin yung TV. Pagkatapos i-power on natin. Yan, pag power on, so silipin natin sa ilalim kung magkakaroon siya ng display. So, wala. So, power on ulit natin. Yan, so napapansin nyo, ang problema lang ay nasa backlight driver. So, yung board na para lamang sa ilaw. So sa ilaw naman ay walang problema, kaya nga yan gumagana or lumiliwanag sa loob. Tingnan natin yan. Nagkaroon na tayo ng display na TCL at yung kanyang yan, Google TV. So na-find out natin, so mas mabilis lang siyang i-find out kung saan talaga ang problema, kung nasa drive or nasa backlight. So ngayon na-find out na natin na ang problema talaga ay nasa backlight driver natin or board para sa ilaw. So pwede na naman natin itong i-convert yan, may display na siya. So power off natin. So alam na natin ang problema ay nandito sa ating driver ito. Sa ilalim nito meron itong switching sa ilalim. Yung pinaka-drive niya, switching niya para magkaroon ng boost itong ating itong backlight natin. So gagawin natin para mas mabilis, kahit wag na natin baklasin to. So gagamit tayo ng backlight driver. So tawag nito is backlight driver board. Ito. Yan, backlight driver board. Ito siya. Ang purpose nito para mapunan yung pangangailangan ng supply para sa ilaw. So instead nito na drive niya, so ito na yung papalit diyan. So ito na yung board na separated para sa kanya. So marami naman akong video nito. So ito ay share ko lang sa mga baguhan lang, sa mga baguhan natin mga teknisyan nag-aaral ng mga electronics. So yan. Kapag masira itong circuit na to, so ito yung papalit natin, driver o backlight driver or LED driver tawag dito. So compute nyo kung ilang volts yung kinakain. So dito kanina nakakuha tayo ng 100 plus. So inspected natin yung gagamitin nating driver sa kanya is nasa 150. Kung nasa 110 or 120 yung reading natin dito sa backlight tester, so taasan natin yon. So taasan pa natin. Halimbawa itong is 110, so gagamitan natin is 130, 120 or 150 above. 150. So okay lang yon. 150 na ganito. Yung output nito is nasa 200. At ito naman is auto volt, ibig sabihin ng auto volt. So kaya niyang mag-reduce ayon sa backlight na kakailangan ng voltahe. So kusa na ito magre-reduce yung ganito. Hanapin nyo sa Shopee, meron ito sa online. Kusa itong nagre-reduce ayon sa pangangailangan ng ating backlight. So yan, so install ko lang muna. Ito yung gagamitin natin. Actually is may iba pa yan dito. Yan, bali ito yung mga pangmalakihang drive sa mga 100 o 90 inches. So ito pasok. At ito naman sa 40 to 50. At meron naman ditong 21 to 32 inch. So ito yung ginamit ko. Yun, tapos gamitan natin mamaya ng relay. Gamit tayo ng relay mamaya. Para sa switching natin. Ito. 5 pins na relay. Pagka sinabing 5 pins, parehas lang naman lahat yan. Basta yung bibilin nyo, relay is 12 volts yan. 12 volts. 12 volts relay. 5 pin na 12 volts. Okay? So yan, bali kinabit na natin dito sa pinaka backlight driver natin ito. Ito yung backlight driver natin. So nakarekta na yan dyan pa sa loob ng ating ilaw. Supply na. Ito yung supply na positive at saka negative. Yung negative yung white, yung positive yung red. Tapos itong AC naman natin, so mayroon diyang line at saka neutral. Yan ang ikakabit natin dito sa board. So dito, kakabit natin dito sa pinaka-entrance ito. Pwedeng dito sa line 1, line 2 or pwede isang line dito at saka tatawid ng fuse pwede rin. Yan, pwede naman dito sa pinaka-AC na. Kakabit natin dito sa AC. So hinangin natin. So sa AC line 1, line 2. Kabit natin dito.
So nag-extend lang tayo ng wire para medyo mahaba. Yan. Saan natin dito? Yan. So bali ganito ang ano, forma. Yan ganito. Yan. So hindi ko natin na double shoot itong ano, driver natin. Hindi ko natin na double shoot. Bali diretso kabit na kaagad ako ng driver. Yan. So pa dito natin pesto sa itaas. Dito. Yan. Tapos lalagyan natin ng screw na. I-lock na natin yan. Okay. Next na step is yung pag-set up ng relay. Sa relay is dito. So meron akong piece of paper dito na meron dual sided tape or double sided tape. So gagawin natin is ganito lang. Yan, lagyan natin ng cable tie ganito. Tapos idikit natin dito. Yan. Tapos tatali natin dito, no. Yan. Yan. Oh, dito sa taas. Yan, ganito lang. Yan, oh. Tapos clip na natin. Yan. Para hindi dumikit yung board sa pinaka-metal, baka mag-short yung ating driver. Yon. Dito naman sa relay, is ganito na yun. Yung relay natin. Yan, dikitan natin ng ano, dual sided tape. So dito na tayo sa relay, no. Cut natin tong sided tape natin. Yan, tapos dito lagay natin. Sa gilid lang. Yun. Tapos yung AC natin to, kakat na natin yung isang linya lang sa AC. AC side. Yan. Kakat natin yung isa. Yung red. Yun. Yan, bali dito. So kinat natin yung AC side natin, no, isa wire. Tapos itap natin dito. Dito. Mamaya at saka dito. Tingnan natin mamaya kasi ito yung supply. Ito pa yung supply ng dalawa. Ito supply na pala ng 12 to dalawa. Ito yung tatlo, yung switch, normally open at saka normally close. Itong tatlo. Ito yung switch. Ito naman yung supply ng 12. 12 at saka 12. 12 to, dalawa. So baliktarin natin para medyo malapit dun sa 12 na pagkukunan natin mamaya. Ganito. Yan. Okay. So testerin muna natin. Okay, sige. Ito yung supply. Ito yung ano natin, yung may buzzer. Yan yung switch, yung tatlo. Ito, switch to yung tatlo. Yung may buzzer na yan, yan o. Yan, yung may buzzer na yan, yan yung hindi natin kakabitan. Kasi naka normally on na yan. Ito yung kakabitan natin, yung normally off. Ito. Basta yung isa sa gitna, tapos yung isa yung hindi nagbabaser. Ito nagbabaser, ito hindi. So ito yung kakabitan natin. Kasi pag mag-on nito, ito na yung magsusupply yan mamaya. Ito na yung mag-on.
So ang supply natin is dito, dito yung switch natin at saka dito sa walang buzzer. Yung may buzzer, wag na yan. Ito na yung kakabitan natin ng AC, itong dalawa. Gitna at saka ito. Okay, so ang mangyayari is ganito. Sa AC side, ganito. Yan. Yung walang buzzer, yun ang kakabitan natin. Tapos sa 12 volts naman, itong dulo at saka dulo, kahit saan lang yung positive at negative dyan, walang problema yan. Ikakabit natin yung isa sa ground, dito sa ground ng board. Tapos yung isa naman na, yung isang paa naman, ikakabit natin sa BCC natin ang panel yan, BCC. Kakabit natin dito yung isang wire. Dito yan, sa ganitong design ng board, dito yung BCC niyan, ito. Ito. Ito, itong tuldok na to na maliit, yan ang 12 ng in at saka off at saka on, ito. Yan ang isang ano natin yan. Yan, ito yung kakabitan natin, wag to. Itong isa. Kasi yan ang 12 volts panel natin, oh. Ito yung tinutukoy na 12 volts panel, ito yung kakabitan natin. Yan. Tapos yung isa sa ground. Dito sa ground na to, yan. O sa may tingga na yan, o sa may screw. Yan, papunta dito sa isa. Dito, yung ground natin. At yung positive naman, pwede naman dito, yung positive. Dito natin ilalagay yung positive dito, galing. Okay, so i-set up na lang natin. Okay, bali tapos na natin siyang i-set up, no? So, review tayo sa supply. Dito galing sa drive. Tapos ito naman yung line 1 natin. Direkta yung line 1 dito. Tapos yung line 2 natin is dumaan ng relay, ito. Yan, tumawid, pupunta dito sa driver. Yan, bali ito na yung pinaka-switch natin, no? Yung walang buzzer. Tapos yung dalawang supply galing sa 12, ito yung 12 natin. 12 sa switch on. Tapos sa ground or negative. Yan. Walang polarity ito or walang baliktaran yung ating 12 na yan. Walang polarity yan. So yun, testing tayo. Bali, testing na natin. Yan, daming kalat. Okay, so plug in natin dito. Yun. Tapos dito is power on na natin sa remote, no? Power on sa remote. So silip tayo. Ilalim, so wala pa. Hindi pa nag-on. So wait lang. Baba natin muna. Baba muna natin, pre. Dito. So walang power. Hindi pa pala naka-ano. Hindi pala nakasaksak. Saksak muna natin. Okay. Saksak. Power on. So yun, nag-on na. Nag-on na, tapos namatay. Tapos nag-standby. Pag i-power on natin to, maririnig natin yung relay doon. Okay, power on natin. Yun, lumagatik na yung relay. Sabihin nag-on na yun. Yan, o. Yan. So meron na siyang ilaw. So ayan mga ka-DIY, bali tapos na natin siyang i-repair. So ngayon testing tayo dito. Saksak natin. Tapos yun, power on muna natin dito. Ayan, power on. So ayaw mag-power on kasi hinihigop ng ating camera. Yan, hinihigop ng camera. Power on na dito sa button. Dito na lang. Ayaw gumana, hinihigop ng ating camera, eh. Yan, hinihigop ng ating phone. Ayaw gumana minsan yung mga remote kasi gumagamit tayo ng camera. So hinihigop ng ating camera. Ayan. So yun, no? Okay, no? Testing natin mamaya yung pinaka-image. Antayin na natin mamaya lang. Lalabas na yung pinaka-ano niyan, pinaka-display. So yun, okay na siya.
Yun. Yan. Ayos. Subukan naman natin ngayon i-power off dito. Yan. Ayos. Pag pina-power off natin, nagkakaroon siya ng ganito. Ibig sabihin, may tama na rin yung kanyang LCD. Pero kapag pina-power on natin, okay naman siya. Yan. So, power on natin uli. Pag pina-power off natin tapos meron siyang bar lines, ibig sabihin lamang may problema yung LCD natin. Yan, okay naman siya. Kaso nga lang, pagka pina-power off natin, nagkakaroon siya ng bar lines. Yan, pina-power off na natin, magkakaroon siya ng bar lines dito. So, ibig sabihin may tama na rin yung LCD nito. So ngayon hindi naman siya nagkaroon ng bar lines. Yan, wala naman siyang bar lines. So ibig sabihin may tama at minsan gumagana, minsan hindi yung bar lines dito. So hanggang dito lang ating tutorial mga ka-DIY. Sana nakatulong sa mga baguhan natin mga nag-aaral ng LED TV sa pagre-repair electronics. So hanggang dito lamang GM Tutorial. Bye bye.